Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Kilala mo ba kung sino si Soledad Romero? Ang alam ko, siya ang pumatay sa papa ni Fernando Jose. Tama yun. At ang babae na yon, ang iyong ina. Ipinanganak ka sa kulungan. Itinago niya sa lahat ang pagkatao mo. Sabihin mo sa kanya na ikaw mismo ang bumaril at pumatay sa ama ko ng oras na yon. At maiintindihan niya ang dalamhati ko, ang galit ko, ang pagkasuklam ko. Hindi ka na mahal ni Fernando Jose, kaya inayawan ka na niya. Ang bata! Diyos ko, nasaan na siya? Kailan ba matatapos ang pagdurusang ito na ako mismo ang nagsimula 20 taon nang nakararaan? Magpahinga ka muna, hindi ka pa natutulog. Hindi ko kaya, tita. Kailangan ko malaman kung ano pong nangyari. Kailangan mo pa ring matulog. Tingin niyo kagaya ako ni Ate Fedra na kayang matulog magdamag ng hindi man lang nababahala sa mga nangyayari? Hindi po ako manhid, tita. At kahit hindi ko po totoong kapatid si Rosalinda, mahal na mahal ko po siya. Parang nanggaling pa rin kami sa isang ama at ina. Alam mo namang, may bata rito sa bahay, hindi ba? Opo, senyora. Narinig ko pong umiiyak. Alam ba ito ng lahat ng katulong? Opo, senyora. Wala kang ibang pagsasabihan tungkol dito. Maliwanag ba? Valeria, hindi maganda tong ginagawa mo. Ewan ko kung naisip mo na pero isa itong krimen. Kaya ibalik mo na ang bata sa kanyang ina. Ibabalik ko siya sa kanyang papa kung uuwi siya. Sinabi ko na to sa'yo. Siguradong hinahanap na siya ni Rosalinda. Ang babaeng yun? Matapos niyang isumpa ang anak ko. Tsak na bumalik na siya ngayon sa mama niya. Hindi nararapat para sa bata na makasama sa bahay ang tulad niyang dating bilanggo at isang mamamatay tao. Ayaw mo naman sa batang yan. Bakit gusto mo pa siyang kupkupin? Alam kong hindi nababalikan ni Fernando Jose si Rosalinda dahil sa nalaman niya. Pero yung anak niya, mukhang oo. Tsak nahahanapin siya ni Fernando Jose kapag okay na siya. Kung magkagayon, nasa akin ang bata. Ibibigay ko dahil siya ang ama. Pero kung ganun, pinabalak mo talaga na ilayo ng tuluyan kay Rosalinda ang bata. Ganito ba ang gusto mong mangyari? Lucy, hindi mo pa ako pinakikinggan. Hindi na yun mahalaga, Tita Martha. Ibig kong sabihin, Tita Soledad, napakabait niyo sa amin. At tiyak na may dahilan kayo kung ba't niyo nagawa yun. Diyos lang ang pwedeng humusga sa inyo. Salamat, Lucy. Salamat dahil may tiwala ka pa rin sa akin. Habang buhay ko itong ipagpapasalamat. Tayo na. Pumasok na tayo. Nandito na sila. Nahanap niyo na ba si Rosalinda? Oo, Soledad. Nahanap na namin si Rosalinda. Hindi ko ibabalik ang batang yon sa kanyang ina. At hindi naman ito isang krimen. Kukunin siya rito ng kanyang papa. At ikaw ang lolo niya. Huwag mo kong idamay sa masama mong binabalak. Ano ka ba? Konektado rin ako sa batang yun, ano? Pwedeng maging lola niya ako o kaya tita. At ikaw, dapat kitang pasalamatan sa ginawa mo. Traidor ka. Nasaan si Rosalinda? Ayos lang ba ang anak niya? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? Sabihin niyo! Anong nangyari kay Rosalinda at sa anak niya? Nasa ospital si Rosalinda. Bumalik ka sa apartment, Fernando Jose. Hindi, Gerardo. Ayoko na makita pa si Rosalinda. Wala na siyang lugar sa buhay ko. Pag-isipan mo itong maigi. Wala akong dapat pag-isipan. Ang punto rito, siya ang anak ng mamamatay tao na yun. Pero mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko alam. Ewan ko. Naguguluhan ako, Gerardo. Nabigla ako sa mga nalaman ko sa kanya. Huminahon ka muna. Isipin mong nararamdaman mo. Kung hindi ko siya nakilala, hindi ko siya mamahalin. Ang anak ng babae na yan. Magkaiba silang dalawa, Fernando Jose. Ba't may sisisi sa kanya ang kasalanan ng mama niya? Bakit siya ang kailangan magdusa? Samantalang di pa siya pinapanganak noon. Tinago niya sa akin to.
Niloko niya ako. Narito na ang totoong number 1. Ako! At ang Samantalang di pa siya pinapanganak noon. Tinago niya sa akin to. Niloko niya ako. Sigurado ka ba? Tingin mo ba talaga walang alam dito si Rosalinda? Naaksidente ba si Rosalinda? Hindi. Nakita nila siya sa parke na walang malay. Ay, Diyos ko. Pagod na pagod siya at hinang-hina rin. Kaya naman sinugod nila siya sa ospital. Eh, yung bata, Papa. Wala siya kay Rosalinda. Hindi namin mahanap ang bata kahit saan. Imposible yun! Nagtanong-tanong na kami. Nung natagpuan nila si Rosalinda, mag-isa lang daw siya. Pero wala rin ang bata dun sa apartment nila. Baka merong kumuha sa bata at dinala to doon sa malayo. Baka kinuha ng papa niya. Hindi. Hindi si Fernando Jose. Kasama ko siya. Nakita ko siyang umalis. Hindi siya ang kumuha. Gusto kong pumunta sa ospital, Javier. Gusto ko nang pumunta ngayon din. Ilang beses niyang hiniling sa akin na magpatawad na ako. At wag nang kamuhian ang babaeng yon. Hiniling niya sa akin kalimutan ko na ang nangyari. At yun ang dahilan, Gerardo. Kasi alam na niya ang katotohanan. Yun na yun. Wala nang ibang paliwanag. Siguraduhin mo muna, Fernando Jose. Mahirap mag-assume na lang na basta-basta. Kausapin mo si Rosalinda. Ayoko na siyang makita. Malaki ang nakataya sa desisyon mong to. Ayoko na nga siyang makita. Hindi ko kaya. Ito ang mas makakabuti sa amin. Pag nagkita pa kami, baka makapagbitaw pa ako ng masasakit na salita sa kanya. At mas lalong masira ang buhay ko. Ito na yun. Pakiusap. Pwede ba kaming pumasok? Kamag-anak kami ng pasyenteng yan. Sige po, pero wag niyo siyang galitin. Hinaan niyo ang boses niyo, okay? Tulog pa rin ba siya? Medyo unconscious pa siya. Nung dinala siya rito, nagkaroon siya ng matinding nervous breakdown. Kaya sinedate muna namin ang pasyente. Kailangan siyang pakalmahin. Sige po, pasok na kayo. Salamat. Rosalinda. Anak. Rosalinda.